hello po mga ka-greenie. Good day po mga ka-greenie. Good afternoon, good morning, and good evening po sa inyong lahat. Saan man kayo naroroon ngayon. At ang aking sunlight ngayon ay ayan po, afternoon po. Afternoon lang po ako nakakapag-film kasi hindi na masyadong busy pag afternoon. Morning, marami pong inaasikaso ako mga gawain dito sa bahay namin. Kaya ganitong oras ako nakakapag-film afternoon. At ngayon, i-share ko sa inyo yung mga nabili ko na succulent doon sa Dangwa nung nakaraan. Tira na lang sila, as in, sila na lang yung mga napagpilian, pero para sa akin magaganda pa rin sila kasi malaki at nakuha ko sila na mura. May mga iba na nagkaroon sila ng mga scratch, pero okay pa rin, maganda pa rin. At ngayon ipapakita ko sa inyo kung ano yung mga nabili ko. Charan! So nandito po yung aking mga malalaking pot. Yung mga malalaking succulent ko po, medyo maingay kasi marami pong gumagawa ngayong araw na ito. Lalakasan ko na lang po yung boses ko. So, ito yung aking mga nabili nung nakaraang araw. Ito po yung mga tira na lang talaga po, tira. Mas okay po talaga na pupunta ako doon ng tira lang. Ito yung mga hindi nila binili, yung mga hindi nila napansin, ayaw nila. Sabi ni Ma'am Zandy, ayan po, napagpilian na lang po nila. Pero grabe po, ang gaganda po nila, ang lalaki po nila. Wala po akong masabi. At nakuha ko po sila ng cheaper price. Maganda rin po yun. Natira na lang kasi mura na lang ibibigay dahil po kinabukasan may darating na bago. So kailangan po i-phase out or ibenta na yung mga old na succulent. So ito yung aking nabili. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 po. 9 pieces po yung aking nabili. At tatlo po dyan ang carunculated. Isa, dalawa, tatlo. Yan po yung mga favorite kong succulent, mga carunculated. Tatlo po yung gusto ko. Si Etna, si Lenguas, at saka si Calibra. So ito po ang Lenguas. Tingnan nyo po. Ang laki po niya. Sana hindi po siya magbago. Hindi po siya lumiit. Kasi may mga succulent, kahit anong alaga nyo po sa kanila, binigay nyo na pong lahat, lumiliit po talaga sila. Hindi po kasi lahat sila pare-pareho, parang mga anak natin, di po ba? May payat, may mataba, may magi-stay na mataba, may magi-stay rin na payat. So, yung kagaya niyan, mataba siya, tingnan natin kung magi-stay pa rin siya na mataba or papayat siya. Ang laki po niya, kasi ito po yung pot na to, 7 inches. So dalawa sila. Mas malaki to. Ito lumiit lang ng konti. Pero pwede na yan kasi mura lang yan binigay sa akin. Talagang kinuha ko na lahat ng mga malalaki. May mga maliliit pa pero hindi na ako doon nakapokus sa malalaki na kasi this one is 50. Ito 70. The rest is 40 pesos na lang. Yan. 40 pesos lang po yan nabigay sa akin. Kaya kinuha ko na po. At tingnan nyo naman yung aking Lenguas, ang ganda niya po, talagang nangungulubot, wrinkles po talaga, isa sa kahinaan ko po yan. Sana lang ay hindi siya masyadong ma-excite na uminom dito yung kanyang stem, kasi kapag nag-dry sila at nangangailangan sila ng dilig, ayan diba? Kagaya niyan, dyan sila kukuha ng ng water nila sa part ng kanilang leaves. Lagi ko nga siyang tinatapik-tapik. Lagi ko siyang tinitingnan kasi ang ganda po nilang dalawa. Hindi maalis yung mata ko sa kanila. Yung form ng kanilang leaves, ang ganda po. Pati yung mga ganito-ganito nila, ang ganda. At saka yung kulay po nila talagang dito brown na may pagka-red. Dito naman parang gray na siya. Ito, powdery blue. Ang ganda pareho nila. At yung katabi niya ay curly pink. Ang laki din niya, 'di ba? Kung mas malaki siya, mas malaki to. Ang sakop niya talagang etong malaking bukan na to na 7 inches, mas malaki pa siya. Siguro mga 8 or 9 inch sa salaki. Ayan. Mas malaki pa siya sa aking palad. 'Di ba?
Ang laki. Ayun naman yung aking old. Curly na madali lang pong alagaan. Ay, natanggal siya. Sa biyahe po kasi yan. Pero okay po yan. Maganda po yan. Tingnan nyo po. O, sana hindi magbago yung kanyang kulay. Yung kulay nilang dalawa, hindi magbago. Ganun pa rin. Echeveria po rin yan. Echeveria. Parang ganun po. Laki po niya. O, diba? Yan yung mga ano ko, kahinaan ko. Yung mga ganyang mga form ng mga rosette ng leaves nila. Kasi magaganda naman po talaga. Wala ka pong itulak kabigin. At yung katabi niya, Heart Delight, yung may mga ganyan-ganyan din siya, oh, parang may pakulubot-kulubot, may paumbok-umbok. Kapatid din siya ng Raindrops. Parang ganito po. Yan. Ayan. Di po ba maganda? Mga gusto ko. Katapos po, ito, si Verse po, yan. Nagkaroon na ako niyan before, pero hindi ako masyadong maganito eh. Hindi ako avid fans ng mga ganito. Kasi po, mahirap po sila alagaan. Dito po sa area ko na walang bubong. Usually yung iba nabubuhay nila to ng matagal, hindi nangangayayat. Dito kasi sa akin sa area ko, nangangayayat siya. Lumiliit siya. Hindi po siya lumalaki sa akin. Nahirapan po ako sa kanya na mag-stay siya ng ganyan. Mag-stay siya ng ganito. Lash or matataba, malulusog. Hindi po siya tumataba dito sa akin, sa area ko, sa Manila, dito sa plant truck ko. Pero siguro sa inyo, yang siya. Pero sa akin hindi. Nag-try lang ako kasi yung cheaper price, kinuha ko na binigay na kasi sa akin ng mura. Kaya, ayan, okay naman siya. So, ang gagawin ko na lang, aalagaan ko siya ng bonggang-bongga, hindi ko siya pababayaan. Maganda ang leaves niya at maraming gustong mag-alaga nito, pero bibihira lang talaga na magkaroon ako nito. Dahil sa variety niya na hindi talaga common or madaling alagaan. Pero, looking forward na mabuhay ko siya at tumaba siya sa akin. Makapag-propagate ako para dumami siya through cuttings. Gusto ko rin talagang magkaganito, pero iniiwasan ko before dahil magsasayang lang ako ng oras at panahon, pera, pagkatapos hindi naman siya magtatagal sa akin kasi masakit para sa akin yun. Hindi siya magtatagal, diba? Mamamatay agad siya. Yung wala ka namang ginawa, mamamatay agad siya. So, sana ay magtagal siya sa akin, mabuhay siya, kagaya ng mga succulent na bagong bili ko. So, ang katabi naman niya ay Echeveria din, Amaville. Ayan, ang Amaville ko, maganda din ang kanyang form. At natanggal ko yung ano niya, parina niya. Kasi ito yung kulay niya, white. Oo, natanggal ko yung parina. Kasi parang may lupa. Pero okay lang yan. Yan ang pinakagusto ko sa kanya yan. Kahawig siya ng apus. Ayan. O, diba? Maganda po siya. Ang mga Echeveria po, kapag beginner po kayo, hindi po siya advisable na una nyong i-collect. Kasi isa po siya sa hard succulent to care. Mahirap po sila. Ang maganda po ay eto, yung mga sedum at saka yung mga graftoberia at graftopetalum. Ayun po yung mga magandang alagaan for beginners. Pero ito, kapag kaya nyo na po yung ganong variety, isunod nyo na itong Echeveria. Ako, may mga iilan po talagang Echeveria na hirap ako alagaan sila. Hindi po sila nabubuhay sa akin. Pero ako naman, try and try kasi yun yung lagi kong nakikita sa dangwa. So, wala akong choice kaya yun ang kukunin ko. Ito yung sinabi ko na nagkaroon ng problema. Ganito na talaga siya nung nakuha ko doon. Kaya binigay lang sa akin ni ma'am ng mura. Ito si Snowball. Pero maganda siya. Bumababa talaga yung ano niya, leaves niya, tumitiklop. Pero pag naka-receive na siya ng tamang sunlight, magpa-pop up na rin yan. Gaganda na rin dyan. Pag mga ganyan kasi, pag bumababa na sila, pwedeng hayaan mo lang sila. Pwedeng dito na lang siya kumuha. So, ano rin yan, kapaki-pakinabang din yan sa
stem niya. So, yung mga nakatupi, yun na yung pinaka magda-dry. So, magbabawas sila ng magbabawas. And pag nag-dry sila, magpa-pop up na sila. Ayan yung snowball ko na, ayan, may ganyan. Pero okay lang kasi maganda pa rin naman. So, eto, Echeveria. Kanina ay nag-search ako ng name niya. Hindi ko talaga makita sa plant identifier. Hindi ko talaga makita. Iba talaga yung lumalabas. So, sa mga nakakaalam ng plant ID niya, ayan, pakipangalanan po ito. Ayan po, oh. Isa rin siya sa maganda. Kaya, kinuha ko na rin. Kasi mahaba ang kanyang leaves. Mukha siyang kahawig siya ng mga agavoides, mga ganun. Sabagay kasi Echeveria, mga ganyan talaga yung form ng Echeveria. Pahaba, and then may mga sila, matulis yung teeth nila. Maganda po yan i-propagate kasi mabubuhay sila sa leaf propagation. Next ay ito yung katabi niya, si Veni Mosome. Yan. Nagkaroon din siya ng damage. Ayan, natanggal yung mga iilan leaves niya dito kasi po sa biyahe. Talagang hindi maganda pag nagko-commute kapag magdadala ka ng mga malalaking plants. So, nasisira talaga sila. At least kahit paano, may natira sa kanya yan. Maganda pa rin. At ayan, shinare ko lang sa inyo ang mga nabili kong malalaking succulent sa Dangwa noong nakaraang araw. Kaya kung love po ninyo at nagko-collect din po kayo ng mga plants kagaya ko, cactus po and succulent, please po, pa-like po ng video ko na ito, pa-share na rin po, and don't forget to subscribe. Ana Duran po, at meron po akong FB account, ayan po ilalagay ko sa screen. Ana Duran. Thank you Lord sa araw na ito. May God bless you all. Bye bye po mga ka-greenie.